Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, meron tayong nag-request sa comment section na i-review na rin natin finally ngayong year-end 2024 ang iPhone 12. Sulit pa kaya to going 2025? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan, recently nag-purchase ako ng iPhone 12, of course, sa Green Hills. Pre-love ko to na-purchase at i-upload ko rin yung pagbili ko nito sa isang legit na permanent shop sa Green Hills, ang Kanial Telecom by CMB Gadgets, 3rd floor V-Mall, Green Hills, San Juan City. So upload natin yan. Upload natin yan para magkaroon kayo ng idea kung saan ba nakakabili ng mga legit iPhone sa Green Hills. So, yung binilan natin is merong permanent shop, kaya maganda silang puntahan, hindi sila mahirap hanapin. Pero, syempre, meron pong tiyangge ang CMB Gadgets or yung Kanial Telecom. Nasa, stall XA08 sila ngayong November 2024. So, yan. Nagbigay na ako agad-agad ng recommendation kung saan makakabili ng sulit na iPhone ngayong papalapit na ang December 2024. Okay. So, kaka-purchase lang natin tong iPhone 12 at bigay ko muna sa inyo ang kanyang presyo sa Green Hills or yung kanyang possible na pwede natin makuha. So, ito, nabili ko to for 120 gigabytes. Ako kasi bumibili lang ako sa Kanial Telecom or sa CMB Gadgets. Unit only. Ayoko kasi ng mga ibang mga akseso. Kasi, meron na ako. Pero yung mga ibang mga first time na bibili, syempre gusto nila yung mga freebies. Not bad, kunin nyo yan. Pero, pag bibili kayo nito is meron silang basic package. Nagkakahalaga tong 128 nila for a price of 18,500. Yung basic package ata to 19,500 for the complete package. Ganun yung range ng 128 nila, 18,500 to 19,500, 64, 17,500 or to 18,500, mga ganun yung range. Tapos yung 25620 to 21, mga ganyan yung range ng iPhone 12 sa CMB Gadgets. Sa CMB Gadgets or sa Kanial Telecom. At ito ngayon nakuha natin, color black. Color black kasi ang na-review ko last year is color blue nung year 2023. Siyempre, color black naman ang ating pinurchase kasi ito yung parang in-demand color at mabentang color nga sa Green Hills. Ito nakuha natin, kung makikita nyo, is okay naman yung condition. Meron mga few scratches. So yan, nakakuha tayo ng pre-love nga. Expect ko na sa pre-love, syempre, is meron mga few scratches. Pero hindi naman yung sobrang mga malala. Ito nakuha natin, is sa side, makikinis naman siya. Ayan, kung makikita nyo, hindi mag-focus eh. Pero, ayan siya. Okay, sa mga nagtatanong, Lods, doon muna tayo sa specs ng iPhone 12. iPhone 12 is powered ng Apple A14 Bionic chip with Super Retina XDR OLED display. So, yung OLED kasi, so ito yung first ever base model na iPhone na naka-OLED na. Kasi doon sa predecessor niya, which is yung iPhone 11, is IPS LCD display, 6.1 inches. Pero dito nga nag-upgrade na si Apple na ginawa na nilang OLED finally ang base model ng iPhone, which is dito sa iPhone 12 yan. At complete redesign na siya compare sa iPhone 11 na merong curved edge. Dito is complete box type, which is mas prefer ko yung ganitong design ng iPhone. Mas smaller yung form factor niya compare sa iPhone 11. Kaya for me, mas better sa grip itong iPhone 12. At ang maganda dito sa iPhone 12 na mas piniprefer na nga ng consumers is dahil sa 5G connectivity. So ako kasi, parang ko to pang-apat na smartphone ko to. Namimili ako noon between the iPhone 11 and the iPhone 12. Kasi yung iPhone 11, for 128GB na pre-love, makakuha niya ng 15K. Tapos ito, 18,500. Siyempre ako, mamimili ako, ano ba? Dito pa ako sa 11 na 15, makakatipid ako ng 3,500. Or dito ako sa iPhone 12 na 5G na, magdadagdag ka lang ng 3,500. Kaya ako, pinili ko yung iPhone 12 dahil of course, din sa 5G connectivity, faster chipset, OLED display, pero ang lang ni iPhone 12 sa iPhone 11 is maliit po yung battery ng iPhone 12 compare sa iPhone 11. Kasi yung iPhone 11 is 3,000 plus mAh, tapos ito is 2,900. Pero ang dahilan kasi ni Apple, kaya nila niliitan yung battery nito or maliit yung battery kasi nga, yung processor daw is smaller kaya mas power efficient. Pero nandun na tayo sa point na yun. Pero bakit pa nila binabaan ng ganun, di ba? So sana pinareho na lang sa 11 para mas maganda or mas better pa yung kanyang battery. So, pag bibili kayo nitong iPhone 12, expect nyo talaga, ang battery ang pinakakalaban nyo dito sa smartphone na to. Maliit lang ang battery capacity nito, 2,900 nga lang.
Pero itong nakuha natin kay Ate Mayet sa CMB Gadgets is legit na 100% battery health. Ulitin ko, pag bibili kayo ng iPhone, huwag kayo masyadong nagbe-base sa battery health. Ito, kinuha ko tong 100% na to para syempre, ito, i-review natin to eh. Papatunayan natin yung mga battery dyan sa CMB Gadgets sa Kenyan Telecom is legit talaga na mga hindi boosted. So, i-review ko to ng mga few months din. Kaya stay tuned lang. Or yung battery nyo is nagde-depende sa consumers kung paano gamitin yung smartphone. Kung itong iPhone 12 is gagamitin nyo for gaming, expect nyo talaga na mabilis siyang malobat. Few hours lang ang tatagal nito. Pero for casual things, is pwede naman siya. Aabot din siya ng isang araw. Depende na lang sa paggamit. Pero pag ito, for sure, pag main smartphone nyo to, mag-charge kayo dito, I think, 1 to 2 times a day. Dahil maliit lang ang battery capacity niya. Ang maganda dito sa iPhone 12 is, of course, the camera itself. 12 megapixel main and 12 megapixel ultra-wide camera. Front-facing camera is 12 megapixel. Also, ang maganda rin is 4K res, rear at front camera ng iPhone 12. So, kung naghanap kayo ng isang napakagandang iPhone na pwedeng for photography, for making contents, vlogs, pwede nating isuggest ang iPhone 12 dahil napakamura na siya. Ako, mga J-Vlog, last year, ang go-to ko na for vlogging camera pag namamasyal or naglalakad is iPhone 12 mini. So, napakaganda ng camera, tas sobrang liit, very comfortable siya sa grip, hindi siya mahirap gamitin pag nagva-vlog kayo. For example, itong iPhone 12, napakagaan. Kaya pwede siya for low-key vlogs. Kaya hindi kayo mahihirapan bitbitin itong iPhone 12 kasi lightweight siya. So, ang maganda nga dito is very affordable na lang siya ngayon sa Green Hills, lalo na ngayong bare months or December. Kasi syempre, dito sa iPhone 12 is, ayan, napaganda ng display. Pakita natin. OLED na po yan, mga J-Vlog. Super Retina XDR OLED display. Apple A14 Bionic chip. At syempre, good news, support pa to ng iOS 18. Matik, mga J-Vlog, napakatagal niyong paputong magagamit sa market. Matagal pa to masosupport ng iOS. Usually nga, pag trinak nyo yung record ni Apple, 6 to 7 years ang kanilang track record when it comes to software updates. Pang-4 na taon pa lang tong iPhone 12, kaya expect nyo, matagal nyo pa to magagamit. Yun nga lang, uulitin ko, pag bibili kayo ng iPhone 12, expect nyo na yung battery talaga is mabilis siyang malubat. Kaya, marami kasi ako nababasa sa comment or natatanong ko doon sa shop na sinisisi sila when it comes sa performance ng battery ng iPhone 12 nila. Yun nga, ulitin ko mga J-Vlog dito sa ating review. Maliit lang po ang battery capacity nito, kaya pag bibili kayo nito, manage your expectation. Pero, ang malupit naman sa iPhone 12 is yung performance. Napakabilis pa rin. 4 na taon na siya, tapos napakaganda ng camera. So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main na tanong, Lord, sulit pa ba tong iPhone 12? Ito maganda pa siyang bilhin ngayong year end 2024 at magagamit ko ba siya ng matagal going 2025? Ang sagot dyan mga ka-J-Vlog, definitely, napakasulit i-purchase itong iPhone 12. Ayun nga, napapansin ko sa Green Hills, ang karamihan na pinipurchase din ng mga consumers sa very affordable iPhone, ang pinakasagad nila sa iPhone 12. Kasi yun nga, ang kino-consider na ng mga ibang consumers is yung future-proof ng smartphone. iPhone 12 kasi ang pinaka-affordable way nyo to go 5G sa iPhone. Kasi ito nga yung first ever 5G smartphone. Yung kino-consider din nila is of course yung chipset and software update. Matagal pa nga rin ito magagamit when it comes to software update. Pwede rin tayo maglaro dito ng mga modern games today including Genshin Impact, Mobile Legends, COD. Abangan nyo, i-game test natin itong iPhone 12. Tatry natin siya sa mga iba't ibang games para makita nyo rin na maganda pa rin ang iPhone 12. Pero, giname test ko na to nung mid-2024. I-check nyo na lang mga ka-J-Vlog. I think the performance itself when it comes sa few months pa lang natin siya i-game test is wala naman yung pinagkaiba. Kaya i-check nyo na rin yung ating game test sa mid-2024 dito sa iPhone 12. Napaka-solid.
And nagbigay rin ako ng photo samples kanina ng iPhone 12. Kung makikita nyo naman, napaganda, very sharp, ang ganda ng color accuracy. Ako kasi pag when making contents, ginagamit ko talaga for making, for a video camera is iPhones. Anong iPhones man yan, iPhone XR, 11, 12, lahat nagamit ko rin for making contents including this one. Sa ating video, ang gamit ko is iPhone 15 Pro Max with cinematic mode. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda ang quality ng video ng iPhone. Meron nga ako nakikita sa comment section, tinatanong nila, akala nila ang ginagamit kong camera is yung mga mirrorless. Akala nila gano'n yung ginagamit ko for making contents or for making montage. Hindi nila alam or nagugulat sila na iPhone lang po ang gamit ko. So yun, napaka-solid gamitin ang camera nito, kaya kung naghanap kayo ng isang iPhone na maganda for photography, making contents, for gaming, and of course, very handy, lightweight, at very portable, very compact, iPhone 12 po ay magandang i-recommend ngayong 2024, including 2025. Matagal nyo pa itong magagamit sa market. Tagal pa po itong masosupport ng iOS update. So kung interested kayo mag-purchase ng iPhone ngayon sa Green Hills, ayun nga, meron tayong ni-recommend na shop, meron tayong permanent shop, Kenya Telecom, 3rd floor, V-Mall, Green Hills, San Juan City, and of course, CMB Gadgets, Stall X808 sila ngayong November. Yung kanilang Facebook page na sa description box, i-check nyo na lang, i-click nyo na lang yung link, mag-inquire na kayo. Sabihin nyo lang napanood nyo sa vlog, bibigyan kayo ng Matic 500 pesos cash discount ng shop na yan.